Kasi nagkataon na nasa kalsada ako that time. Mga dumadaan na truckload of Pinoy soldiers. Sabi nila, karamihan daw nun ay galing sa Kabanatuan. Dahil meron tayong ano dun eh. Ano ba ito? Camp. So yun. Ang lahat, karamihan ng tao, nagtataka, bakit may mga nagdadaang mga sundalo. And then, ayun, na sumunod na araw na napabalita na nga na nagkakagulo na nga daw sa Manila. Ayun. Ang sabi nung una, kesyo nagkakaroon na raw ng kudeta under Marcos regime. Under Marcos administration. So, medyo nagpapanik na ang mga tao that time. Yun ang isa sa natatandaan ko. Yung sa EDSA, sa harap ng Krami, tsaka Aguinaldo, may mga tangke na ron. Napanik kay Marcos. Naroon si Unasan, si Enrile, at saka si Ramos. Dating mga tauhan ni Marcos yun. Nag-back out na sila. Ayaw na kay Marcos. Yun ang nangyari. Yun ang tawag ng EDSA Revolution. For you, what is the most unforgettable moment during EDSA Revolution and why? Isa sa natatandaan ko, yun nga, nagkaroon na ng panic ang tao, and then, ayun na, nagpa-panic buying na rin, kasi, syempre, kasi nagigiyera na raw. And then, ayun, kasi nga, padami na ng padami ang tao sa EDSA, along EDSA Highway. And then, ayun, napuno ng tao ang EDSA, sabi nga, dagat ng tao, sa dami ng tao. And then, and the rest is history na nga kasi talaga tayo ay napabalita sa buong mundo. Martial law, yung may curfew nun, hanggang 12 lang. After 12, uhulihin ka na. Nahuli kami nun, galing kami sa party nun. In-stop kami ng Metrocom pa yun dati, mga pulis yun. Dinala kami sa Krami. Hindi kami kinulong, naroon lang kami. Tapos umaga, ginupitan kami. Tapos namulot kami ng mga opos, mga dumi doon sa loob ng Krami. After 12 o'clock ng tanghali, pinauwi na kami. Yun, hindi ko makakalimutan. Who is the most effective leader, Marcos or the Aquinos? Mas pumanig ako sa Aquino kasi mas masubukan naman ang new government dahil almost 20 years din ang Marcos regime. Ang dictatorship. Kaya, masubukan naman ang bagong administration na nagkaroon naman ng pagbabago. Ay, mas gusto ko kay Marcos kasi kay Marcos nun, matino. Martial law nga eh. After 12, wala. May curfew. Yun. Tsaka isa lang ang magnanakaw nun. Sila lang. Eh ngayon, marami. Magulo pa. Hindi maano yung mga crime. Hindi kagaya ngayon, maraming mga gago, ganun. Noon, meron pa nga yun, yung drug pusher na in-check, pinaring squad ni Marcos. Ayun. Eh ngayon, walang firing squad.